LA Clippers, umangat na sa ikawalong pwesto sa West. Cooper Flag, sinira ang all-time NBA record ni LeBron James. At Curry, may bagong sentro. Ito sana ang ipinasok sa huling segundo. Umakyat sa ikawalong pwesto sa Western Conference standings ang Los Angeles Clippers matapos talunin ang Sacramento Kings sa isang laro sa kanilang kalabang court nitong araw na pinangunahan ni Kawhi Leonard na may 26 points at nagdagdag si John Collins ng 25 points. Umiskor naman ng TIG 17 points sina Darius Garland at Kobe Sanders, habang nagdagdag ng TIG 13 sina Chris Dunn at Jordan Miller, dahilan upang matigil ng Clippers ang kanilang dalawang sunod na pagkatalo at maitala ang ikaapat na sunod na panalo sa labas ng kanilang home court. Sinimulan ng Clippers ang laro sa pamamagitan ng pag-score ng 42 points sa unang quarter at nagtapos ang first half na may leading na 12 points matapos mag-shoot ng 56.5% sa unang dalawang quarter. Matapos magkaroon ng abante na umabot sa 19 points sa first half, nakuha ng Clippers ang unang 20-point lead nito sa natitirang 7 minuto sa third quarter. Pumasok ang Clippers sa fourth quarter na may lead na 28 points at hindi na sila nabantaan hanggang matapos ang laro. Nanggaling sa bench si Collins para sa LA matapos magsimula sa nakaraang 9 na laro, habang naging epektibo si Dunn sa kanyang unang starting role sa loob ng 8 laro. Pinalawak ni Leonard ang kanyang franchise record streak ng sunod-sunod na 20-point games sa 54. Nagtapos ang Clippers na may 53.3% shooting mula sa field at 20 of 41 mula sa 3-point range, habang ang Kings ay nagtala ng 52.9% overall shooting, 28.1% mula sa labas ng arc at nakagawa ng 20 turnovers. Pareho na ngayon ng record ang Clippers at Portland Trail Blazers. Ngunit hawak ng LA ang ikawalong pwesto sa standings dahil sa tiebreaker matapos manalo ng 2 sa 3 laban nila. Bibisita sila sa Portland ngayong Sabado. Ang number 7 at number 8 na team sa standings ay magtatagpo sa play-in tournament para sa tsansang direktang makapasok sa playoffs, habang ang ika-9 at ika-10 teams ay kailangang manalo ng 2 play-in games. Sa sumunod na balita naman, nagpakita na naman ng isang napakalakas na performance si Cooper Flag habang naputol ng Dallas Mavericks ang kanilang 3 sunod na pagkatalo matapos talunin ang Los Angeles Lakers sa American Airlines Center ngayong araw. Umiscore si Flag ng 45 points mula sa 14 of 27 shooting upang buhatin ang Mavericks, na 2 beses pa lamang nananalo sa kanilang huling 10 laro. Mayroon din siyang 8 rebounds, 9 na assists at 2 steals. Isa itong kahanga-hangang follow-up sa kanyang 51 puntos sa kanilang pagkatalo laban sa Orlando Magic sa kanilang home game noong Sabado. Siya ang naging pinakabatang player sa kasaysayan ng liga na umiskor ng 50 points. Dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang performance laban sa Lakers, ang 19 years old na si Flag ay nakisama kay Allen Iverson bilang tanging mga rookies mula 1968 na may magkasunod na 40-point games ayon sa DLLS Sports. Idinagdag naman ni Brett Siegel ng clutch points na nakasama rin si Flag sa record books kasama ang isa pang alamat sa pag-score. Ang Mavs na si Cooper Flag ay nakapagtala ng kabuuang 96 points sa loob ng 2 laro, na sumama kay Wilt Chamberlain bilang tanging rookies sa kasaysayan ng NBA na may 96 o higit pang puntos sa loob ng kahit anong 2 laro, ayon sa Elias Sports Bureau. Ani Siegel sa X. Napakahusay ng naging laro ng top overall pick nitong mga nakaraang linggo. Ipinapakita ang kanyang all-around na talento at mabilis na paghinog bilang player. Tinanggap niya ang papel bilang pangunahing sandigan ng Mavericks mula nang i-trade ng team si Anthony Davis sa Washington Wizards noong Pebrero, bagamat hindi makakapasok sa playoffs ang Dallas sa ikalawang sunod na taon. Maliwanag ang kinabukasan ng team, kasama si Flag bilang pundasyon. Nakapagtala na siya ng maraming record sa kanyang rookie season na inilalagay siya sa parehong antas ni Luka Doncic, LeBron James at Jason Kidd. Mahigpit din ang laban niya kay Con Kneppel ng Charlotte Hornets, ang kanyang former roommate sa Duke, para sa Rookie of the Year Award. Dahil sa kanilang sunod-sunod na kahanga-hangang performance, lalo nilang pinapahirapan ang pagpili para sa mga botante. Bilang paalala, napanalunan ni Allen Iverson ang naturang parangal noong 1997. Tinalo ang iba pang mahuhusay sa kanyang draft class,
kabilang sina Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Stephon Marbury, Peja Stojakovic, Antoine Walker, Sharif Abdurrahim, at Marcus Camby at iba pa. Sa huling balita, pinangunahan ni Stephen Curry ang isang matinding paghabol ng Golden State Warriors sa ika-4 na quarter, ngunit kinapos sila at natalo laban sa Houston Rockets sa Chase Center. Nagtapos si Curry na may 29 points, ngunit mintis niya ang posibleng game-winning shot na may humigit kumulang 2 segundo na lang. Halos walang naging depensa ang Warriors laban kina Kevin Durant at Alperen Sengun. Nagtala si Durant ng 31 points, 8 rebounds at 8 assists, habang si Sengun naman ay may 24 points, kabilang ang go-ahead basket na may 11 seconds pa sa laro. Matapos makaligtaan ang 27 consecutive games dahil sa runner's knee, nilimitahan ang minuto ni Curry at nagtapos siya na may 26 minutes lamang. Inaasahang unti-unting dadagdagan ang kanyang playing time sa huling 4 na laro ng regular season bago ang play-in tournament. Maaring hindi pa lubos na malusog si Curry, ngunit may isang bagay siya na wala sa karamihan ng mga players sa puntong ito ng season, sariwa siya. Maganda ang naging laro niya na maaring magbago sa takbo ng play-in tournament. Sa record na 36-42, malamang na magtapos ang Warriors sa ika-10 pwesto. Kakailanganin nilang talunin ang ika-9 na team sa kanilang home court, maaring ang Clippers o Trail Blazers, bago harapin at talunin ang isa pang team, maaring ang Phoenix Suns, Clippers o Blazers, upang makausad. Bago ang linggo, masasabi kong malabo itong mangyari. Ngunit ngayon ay mas malaki na ang tsansa ng Warriors na makalusot sa play-in. Kailangan nilang bumalik si Al Horford mula sa injury sa binti upang mapatatag ang kanilang frontcourt rotation, at hindi na nila kayang mawalan pa ng ibang key players dahil sa injury. Ngunit kung mangyayari iyon, kayang takpan ni Curry ang mga kahinaan ng roster upang makapasok sa playoffs. Kahit hindi siguradong mananalo ang Warriors laban sa malalakas na teams, malaki pa rin ang tsansa nila kapag nasa kondisyon si Curry, lalo na sa mga clutch moments. Ngunit dahil mahigpit siyang binabantayan ng mahuhusay na defender, hindi sapat ang isolation plays. Sa ibinigay na halimbawa, nabigo ang play ng Warriors dahil nabasa ng depensa ang kanilang galaw, kaya napilitan si Curry na mag-shoot ng mahirap na 3-point shot na hindi pumasok. Bukod sa isolation niya, wala talagang malinaw na magandang opsyon ang Warriors. Na-fouled out si Porzingis ng maaga sa huling quarter. Maaaring si Payton ang mag-set ng screen imbes na si Green, ngunit hindi rin siya kilalang shooter. Wala akong tiyak na sagot sa pinakamagandang play, ngunit malinaw na ang screen ni Green para pilitin ang switch ay nagdadala ng 2 defender kay Curry at halos walang tsansa ang Warriors na makapuntos. Dahil ginamit si Curry mula sa bench, hindi rin sila gaanong nagkasabay ni Porzingis sa larong ito. Kailangang mag-adjust ng Golden State sa mga susunod na laro, lalo na sa pagbuo ng chemistry ni na Steph at Kristaps bago ang play-in tournament. Nagkaroon ng mahinang performance si Porzingis na mas iniuugnay sa lakas ng frontcourt ng Rockets kaysa sa kanyang tandem kay Curry. Hindi rin nagamit ng Warriors ang pick-and-pop plays na sanay nakatulong sa kanyang ritmo. Inaasahang bibigyan ni Steve Kerr ng mas maraming playing time ang dalawa upang mapabuti ang kanilang samahan sa susunod na laban sa Sacramento Kings. Inside, they left Bassey alone. The post, unfinished. Bassey trying to handle Sengun. Got the strip. Sengun got it back. Had it sent away by